Natrap si Tsunade sa Infinite Tsukuyomi at nanaginip siya ng ibang version ng nakaraan. Sa panaginip, binigyan siya ng latest book ni Jiraiya at naalala niya nung sinusulat pa lang ito. Nagsimula siyang magbasa. Sa kwento, may isang malupit na nine-tailed fox na umatake sa isang nayon at nilabanan ito ng mga shinobi. Isa sa kanila, si Minato, ang nagsakripisyo para masil ang fox pero nakasurvive siya. Ilang taon nang lumipas, kinausap ni Minato ang third Hokage tungkol sa isang meeting. Habang kasama ang asawa niyang si Kushina. Naalala ni Minato yung araw na sinamahan niya si Third sa pakikipagkita sa mga Uchiha para masigurong loyal pa rin sila. Ginaising ni Kushina si Naruto, galit kasi tumalon agad ito sa kama at hindi man lang nag-breakfast kasama nila. Inakusahan pa niya si Minato na sobra sa pag-spoil kay Naruto. Ayaw ng mga tao sa nayon kay Naruto pero may respeto pa rin dahil anak siya ng Hokage. Pinuntahan ni Naruto si Sasuke sa bahay nila, sinalubong siya ni Itachi. Naiirita si Sasuke kasi araw-araw siyang sinusundo ni Naruto at dinay niyang magkaibigan sila. Sa gate ng nayon, may dalawang guardian na nakakita ng isang shinobi na hinimete at ang nasabi lang ay Ageha. Dinala ni Kakashi ang Team 7 sa Konoha Cemetery para makita ang libingan ng mga shinobi na namatay sa laban. Ikinwento niya ang tungkol sa isang shinobi na nagpakamatay dahil kinundena siya sa pagsalba sa mga kakampi niya imbes na tapusin ang mission. Tinutukan ni Kakashi ang kahalagahan ng teamwork at sinabihan silang mag-training. Naiwan si Sasuke at tinanong si Kakashi kung bakit kasama siya sa team ni Naruto. Akala ni Kakashi, sinisisi ni Sasuke si Naruto dahil hindi sila nabibigyan ng S-rank missions. Excited si Naruto sa missions at nung sinabi niya kay Sakura na gusto niyang maging Hokage, inakusahan siya ni Sasuke na may favoritism kasi anak siya ng Hokage. Nag-away sila ni Naruto at niyaya ni Naruto si Sasuke sa karera pero bigla na lang itong tumakbo ng walang sabi-sabi. Habang tumatakbo si Naruto, hindi niya napansin ang bangin sa daan at nahulog siya dahil sablay yung talon niya. Habang nahuhulog, biglang nagpakita ang Fox Spirit sa loob niya. Hiningi ni Naruto ang chakra nito bilang bayad sa renta. Binigay naman ng Fox ang chakra para sa sariling kaligtasan. Ginamit ni Naruto ang chakra para i-summon si Gamabunta at nasagip niya ang sarili niya. Dumating ang Team 7 at nakita si Naruto na walang galos. Naalala naman ni Minato ang araw na inatake ng Nine Tails at kung paano niya hinati ang chakra nito kina Kushina at Naruto. Pati yung sinabi ni Jiraiya na matututo si Naruto na gamitin ang kapangyarihan ng Fox. Ang Team 7, Team 8, Team 10, at Team Guy ay pinadala para maghanap ng nawawalang mga shinobi. Sa loob ng Infinite Tsukuyomi, tuloy pa rin sa pagbasa si Tsunade ng bagong gawa ni Jiraiya. Sa panaginip, ini-interview ni Minato ang sugatang Genin na ang naaalala lang ay mga Ageha Butterfly. Kinausap niya si Tsunade tungkol dito. Ibinigay ni Minato ang detalye ng mission sa 4 na Konoha teams. Sinabi niya na huwag nilang susubukang sagipin ang mga nawawalang shinobi kung makita man nila, kundi agad dapat i-report sa Konoha. Nagets agad ni Shikamaru na kaya sila ang pinadala ay dahil ang mga mas batikang shinobi ang mismong nawawala. Huminto muna sandali ang Team 7 at napansin nila ang mga shinobi Ageha. Hinabol agad ito ni Naruto at sinundan siya ni Sasuke para pigilan siya. Sa ibang lugar, may isang misteryosong lalaki na gumamit ng jutsu para hilain pababa sa lupa ang mga Jonin leader. Sa mga lugar kung saan sila nawala, naiwan ang mga Flying Thunder God Kanai na bigay ni Minato. Bago pa mawala si Guy, naramdaman ni Neji ang isang chakra flow sa ilalim ng lupa, pero bigla itong nawala nung nawala rin si Guy. Naisip ni Shikamaru na pareho lang ang nangyari sa kanila at sa ibang teams. Kaya nag-decide siyang maghintay sa Team 8 na papunta sa kanila dahil sila ang may pinakamagaling na tracking skills bago magplano ng next move. Habang naghahanap ang Team 7 sa Team 8, sinalubong sila ni Hidan. Nasugatan ni Hidan si Naruto at nakuha ang dugo niya. Ginamit niya ito para i-curse at saktan si Naruto gamit ang jutsu niya. Samantala, inatake naman ng Team 10 ni Yahiko, Konan, at Nagato. Tuloy pa rin si Tsunade sa pagbabasa ng nobela ni Jiraiya. Yung Naruto na na-curse ni Hidan ay isa lang palang shadow clone. Lumabas ang totoong Naruto kasama ang mas maraming clones at natalo si Hidan. Nagpakilala naman sina Yahiko, Nagato, at Konan bilang Team Jiraiya sa Team Asuma at nagsimula na ang bakbakan ng dalawang grupo. Biglang may lumitaw na itim na mga Galame sa likod ng Team Kakashi at ginamit ni Hidan ang gulo para sirain ang mga shadow clone ni Naruto. Tinangkang hulihin si Sakura ng mga Galame. Pero sumaklolo sina Naruto at Sasuke. Itinulak ng Team Jiraiya ang Team Asuma papunta sa isang direksyon tapos huminto sila sa pag-atake. Tumakas si Hidan at sinalubong si Kakuzo na buhat-buhat si Kakashi.
Iniwan ni Kakuzo si Kakashi kay Hidan at bumalik para kunin yung iba pang mga nahuling team captains. Nakita ng Team Kurenai ang bakas ng laban ng Team Asuma at sinundan ito. Nakarating naman ang Team Asuma sa isang abandonadong baryo. Nagkita rin ng Team Guy at Team Kakashi at nag-update sila sa mga nangyari. Habang gumagala ang Team Asuma, nakakita sila ng dalawang bata sa baryo at sinundan nila ito. Pinagmamasdan ng Team Jiraiya ang mga bata at nung dumating ang Team Asuma, biglang umatake si Yahiko. Lumaban si Shikamaru na ikinainit ng ulo ni Nagato kaya naglabas siya ng powers at gumuho ang buong bahay. Narinig ito ng ibang teams at napansin nila ang gulo. Tumalo ng Team Jiraiya sa sinkhole para iligtas ang mga bata. Gusto rin tumalo ni Ino at Choji para sumagip pero pinigilan sila ni Shikamaru. Tuloy pa rin si Tsunade sa pagbabasa ng nobela ni Jiraiya. Sa kwento, sinabi ni Shikamaru sa team niya na huwag tumalon sa sinkhole. Dumating ang Team Kakashi at Team Guy sa baryo at napansin nila ang kaguluhan. Sa labas ng baryo, nakita rin ng Team Kurenai ang sinkhole. Habang hinahanap ni na Team Jiraiya ang dalawang bata, nag-aalala si Nagato tungkol sa Rinnegan niya. Pinaliwanag ni Shikamaru sa team niya kung bakit mas importante muna na mag-meet up sila sa ibang teams. Nakita ng Team Jiraiya ang isang underground tunnel. At nahanap ni Konan ang teddy bear ng mga bata. Pumasok sila sa tunnel. Habang naglalakad, nakita naman ng Team Asuma ang isang babaeng nagdarasal. Ikinwento niya na may mga estranghero raw na nagsabi sa mga tao sa baryo na baka maging battlefield ito kaya kailangan nilang lumikas. Binanggit din niya si Lord Mashima, ang tagapagtanggol ng baryo. Sa tunnel, inatake ang Team Jiraiya ng isang halimaw pero pinrotektahan sila ni Nagato. Nakita ni na Team Guy at Team Kakashi ang mga team captain nila na nakakulong sa loob ng isang sphere. Tumalon sina Naruto at Neji sa sphere para sundan ang mga dinukot na shinobi at biglang nawala ang sphere kasama sila. Samantala, nailigtas ni Konan ang dalawang bata mula sa halimaw sa isang underground na taguan. Inimbestigahan naman ng Team Asuma ang isang shrine para kay Mashima at nakakita sila ng trapdoor. Habang may labanan, nadiskubre ng Team Jiraiya na may isa pang halimaw. Nahulog mula sa kisame si Choji at nasagip sina Konan at ang mga bata habang si Shikamaru naman ay na-immobilize ang isa sa mga halimaw. Nagtaka sina Team Kakashi at Guy kung saan napunta sina Naruto at Neji. Pagmulat ng dalawa, nasa isang weird na lugar na sila at sinalubong ng isang lalaking nakamask. Napansin ni Neji na may byakugan ito. Pinagalitan sila ng mask guy dahil mas pinili raw nilang sundin ang rules kaysa iligtas ang mga bata. Inaaya niya si Neji na tuklasin ang mga sikreto ng Konohagakure na nakatago sa baryong ito. Tinulungan ng Team Asuma ang Team Jiraiya sa pagsagip sa mga bata mula sa mga halimaw sa ilalim ng lupa. Inatake si Choji ng isa sa mga ito pero sinagip siya ni Nagato. Bumalik ang dalawang team para isauli ang mga bata sa nanay nila. Nagpasalamat ang Team Jiraiya sa tulong ng Team Asuma at napansin nilang pareho sila ng ilang pinapahalagahan ni Jiraiya. Inaya sila ng Team Jiraiya na sumama sa kanila pero tumanggi ang Team Asuma dahil gusto pa rin nilang mahanap si Asuma. Nagets ni Shikamaru na hindi naman talaga gusto silang patayin ng Team Jiraiya at may sinusunod lang silang utos mula sa iba. Naghanda na ulit sila para sa laban pero umalis bigla ang Team Jiraiya bago pa dumating ang Team Kurenai. Hindi sinabi ni Shikamaru sa kanila ang tungkol sa Team Jiraiya. Nagdesisyon siya na kailangan nilang i-report lahat sa Konohagakure at mag-regroup kasama ang Team Kakashi at Team Guy. Samantala, nag-uusap sina Lee at Sasuke kung babalik ba sila sa Nayon o magpapatuloy sa paghahanap sa mga nawawalang kakampi at sensei nila. Dinala naman ng Maskman sina Naruto at Neji sa isang gate, kung saan pinakita sa kanila ang mga imahe tungkol sa Hyuga Affair. Nag-usap silang tatlo tungkol sa mga nakita nila at inaya ng Maskman si Neji na sumama sa kanya para pilitin ang pagbabago sa Konohagakure. Sa ibang lugar naman, natagpuan ni Jiraiya ang isa sa mga compound ni Orochimaru. Nilapitan ni Shizune si Tsunade, nag-aalala kasi hindi pa ito kumakain buong araw. Sabi ni Tsunade, hindi niya maibaba ang nobela ni Jiraiya tungkol sa bagong henerasyon ng Konohagakure. Nag-alok si Shizune na dalhan siya ng hapunan at nagpatuloy si Tsunade sa pagbabasa. Tinanong ni Neji ang motibo ng Maskman. Sabi nito, kung mababago raw kung paano gumagana ang isang nayon gaya ng Konoha, susunod din ang ibang ninja villages at mababago ang buong mundo sa mas maganda. Hiniling ng Maskman kay Neji na tignan muna niya ang sinasabi niya. Pumayag si Neji na makinig at nung pinigilan siya ni Naruto, panoralisa siya ng Maskman. Nangako si Neji kay Naruto na babalik siya pagkatapos makita ang gusto ipakita ng Maskman. Umalis silang dalawa. Samantala, pumasok si Jiraiya sa hideout ni Orochimaru at nadatnan niya ang isang taong balot sa benda.
Nag-report naman ng Team Jiraiya sa Maskman tungkol sa nangyari sa mga bata, pati kung paano tumulong ang mga Konoha Genin kahit labag sa mission nila. Napaisip ang Maskman at inutusan silang ipagpatuloy ang pagbabantay. Tinanong ni Neji kung ang mga Konoha Genin ba ay tinuturing niyang mga kakampi. Kinumpirma ito ng Maskman at tinanong si Neji kung gusto niyang makita kung kaya ba talaga nilang baguhin ang future ng mga shinobi. Sinubukan ni Naruto na kunin ang chakra ni Ninetales pero bigo siya. Nag-uusap sina Sasuke at Sakura tungkol sa nangyayari sa mission. Si Lee at Tenten naman ay naghahanap kina Neji at Guy at naamoy sila ni Kiba mula sa malayo. Nakakita si Hinata kina Neji at Maskman habang minamanmanan sina Sasuke, Sakura, at pati si Sasori. Naramdaman ni Sasuke ang presensya ni Sasori at agad siyang umatake. Nagsimula ang laban ni Sasuke at Sakura kontra kay Sasori. Papalapit naman sina Team Asuma at Team Kurenai sa kinaroroonan nila. Sina Lee at Tenten ay inatake ng mga explosive tags na nagtulak sa kanila papunta rin sa parehong direksyon. Tinamaan si Sasuke ni Sasori at nalasan siya. Sa loob ni Naruto, sinusubukang kumbinsihin siya ng Ninetales na buksan ang seal para magamit ang chakra nito at matulungan siya. Biglang nagpakita si Jiraiya kay Naruto. Dinalhan ni Shizune si Tsunade ng hapunan pero nagulat siya sa biglang pag-react ni Tsunade sa kung paano dinipiktahan ni Jiraiya si Sakura sa nobela. Sobrang alat ng ulam at masyadong mainit ang inumin, kaya nagbasa na lang ulit si Tsunade. Pinigilan ng Maskman si Neji na tumulong kina Sasuke at Sakura. Sinabi niya na hindi niya hahayaan na mamatay ang dalawa at gusto lang niyang ipapanood kay Neji kung sino talaga sila. Pinaalala ng Maskman kay Sasori ang mission, kaya inatake ni Sasori si Sakura. Naiwasan ito ni Sakura at nakabawi pa ng suntok, kaya napaatras si Sasori. Tinulungan niya agad si Sasuke at nilinis ang lason sa katawan nito. Sinabi ng Maskman kay Neji na may mas malala pang darating. Binuksan ni Jiraiya ang mga bar-adong tenkason ni Naruto. Tinanong ni Naruto kung bakit siya nandoon. Sabi ni Jiraiya, may hinahanap siyang tao at nang marinig ang nangyayari, pinagamit niya kay Minato ang seal para madala siya doon. Pinatry ni Jiraiya kay Naruto na mag-summon ng Palaka pero failed. Naalala nila ang mga training days nila, pati yung mga training ni Naruto kay Minato. Nag-alok si Jiraiya na pahinain ng kaunti ang 8 trigram sealing style. Huminto sa pagtakbo sina Lee at Tenten nang mapansin ni Tenten na wala nang umaatake sa kanila. Dumating ang Teams Asuma at Kurenai at nagkwento tungkol sa nangyari kina Neji at Naruto. Naamoy ni Kiba sina Sasuke at Sakura sa malapit at nakita sila ni Hinata, pati si Sasori na papalapit sa kanila. Habang ginagamot ni Sakura si Sasuke, naalala nito ang kabataan niya. Noon, excited si Sasuke na makasama si Itachi, pero tinawag si Itachi ni Minato, kaya sinabihan siyang sumama muna sa tatay nila. Tinuruan siya ng fire release Great Fireball technique pero kinumpara lang siya sa kakayahan ni Itachi. Nararamdaman ni Sasuke ang papalapit na si Sasori na muling umatake. Nilabas ni Sasori ang kanyang 100 na puppets. Dumating ng ibang genin sa lugar nila Sasuke at Sakura. Umatras naman ang Maskman kasama si Neji. Plano ni Sasuke na humingi ng reinforcements mula sa Konoha. Pinapanood sila mula sa malayo ng Team Jiraiya at nag-uusap tungkol sa sitwasyon. Pinahina ni Jiraiya ang seal ni Naruto at naglabas ito ng 4 tails. Napatigil si Tsunade sa pagbabasa nang maubos ang kandila niya. Pinalitan ito ni Shizune at sinabing huwag masyadong magpuyat. Naglalaban sina Jiraiya at 4-tailed Naruto. Sinira ni Naruto ang chakra suppressing seal. Pero naipako pa rin siya ni Jiraiya. Naalala ni Jiraiya ang prophecy ni Gamamaro. Samantala, naalala ni Sasuke kung paano siya palaging kinukumpara sa kuya niyang si Itachi ng tatay nila at nagsimulang lumaban sa mga puppet ni Sasori. Sumali na rin ang ibang genin para protektahan si Sasuke. Pinapanood sila ng Team Jiraiya mula sa malayo. Nagdedebate sina Maskman at Neji tungkol sa kung bakit lumalaban ang mga genin. Naglabas pa ng mga extra puppets si Sasori. Naalala ni Naruto ang training niya sa Rasengan kasama si Minato at sa wakas, napigilan niya ang chakra ng Nine Tails. Umatras si Jiraiya at pinapunte si Naruto para tumulong sa mga kakampi niya. Ginamit ni Naruto ang Rasengan at mga Shadow Clones para ubusin ang mga puppet ni Sasori, kaya napilitan itong umatras. Nag-congrats sa mga genin kay Naruto at nagdesisyong hanapin na ang mga nawawala nilang team leaders. Tinanong ni Neji si Maskman kung nakuha na ba niya ang resulta na gusto niya at nagulat ang Maskman nang tawagin siya ni Neji na tatay. Nagpatuloy si Tsunade sa pagbabasa at nabigla nang tawagin ni Neji na tatay yung Maskman. Dumating si Shizune na may dalang alak, ininom ni Tsunade agad at balikbasa ulit. Tinanong ni Neji ang tungkol sa mga nakidnap na shinobi. Sabi ng Maskman, dadalhin siya roon ng Team Jiraiya. Iniwan ni Maskman si Neji para makabalik sa mga kakampi niya.
Nag-form na bilang isang team ang mga Konoha Genin at nagplano kung paano hahanapin ang mga nawawala nilang sensei. Dumating si Neji at sumali sa kanila. Nagpakita si Maskman kina Team Jiraiya, Hidan, Kakuzo, at Sasori. Sabi niya tapos na ang test. Umalis na sina Hidan, Kakuzo, at Sasori. Inutusan naman ng Team Jiraiya na ihatid pa uwi ang mga nailikas na villagers at may isa pa silang gagawin. Natapos nang i-explain ni Neji kung anong klaseng experiment ang pinagdaanan nila. Dumating ang Team Jiraiya at gumawa si Konan ng paper butterflies para dalhin ang genin sa kinaroroonan ng kanilang mga bihag na sensei, tapos umalis na ang Team Jiraiya. Nahanap ng mga genin ng mga sensei at pinalaya nila. Tinanong ni Kurenai kung anong nangyari, tapos biglang dumating si Maskman at nag-volunteer siya na ang magpapaliwanag. Tinanggal niya ang mask at benda at nagpakita na siya pala si Hisashi Hyuga na nabuhay ulit. Inexplain ni Neji ang tungkol sa Hyuga affair at sinabi ni Hisashi na binuhay siya ng isang lalaking may benda at siya ang nag-set up ng buong pangyayari para malaman kung nagbago na ba ang sistema ng Konoha matapos ang kamatayan niya. Nag-uusap sina Neji at Hisashi tungkol sa pagbabago ni Neji matapos ang laban niya kay Naruto. Dahil sa sinabi ni Neji, napakawalan na ni Hisashi ang kanyang attachment at napaalam na ang kaluluwa niya. Umalis na si Yahiko papuntang village para ibalik ang teddy bear ni Komichi na si Kenta. Pero biglang may malakas na pagsabog na nag-wipe out sa village. Nakita ni Nagato si Kenta na sira na at sobrang nagalit dahil inakala niyang patay na si Yahiko. Kinabukasan ng umaga, nagreklamo si Tsunade tungkol sa pangit na ending ng nobela ni Jiraiya. Dinalhan siya ni Shizune ng agahan. Binuksan ulit ni Tsunade ang second volume ng nobela ni Jiraiya at nagbasa ulit. Sa kwento, nag-report ang 4 na Konoha Genin teams kay Minato. Kahit nilabag nila ang utos, naging successful naman ang mission kaya walang parusa. Pinag-usapan nila ito sa kanilang grupo. Sa ospital, nagpapagaling si Jiraiya mula sa mga sugat na nakuha niya kay Naruto nung nakontrol siya ng Nine-Tails chakra. Ikinwento niya kung paano niya nakita si Orochimaru at ang ebidensyang konektado ito sa pinakabagong gulo. Sa bahay nila, pinagalitan ni Fugaku si Sasuke dahil hindi nito napigilan ng mga kakampi niyang sumuway sa utos. Dumating si Itachi para magbigay ulat kay Fugaku, kaya umalis si Sasuke. Sa Yakiniku-Q, nagkwekwentuhan ng ibang genin tungkol sa sumabog na village. Nag-usap sina Itachi at Sasuke tungkol sa kanilang ama at sa ongoing na usapan sa pagitan ng Uchiha clan at ng village. Humingi si Sasuke kay Kakashi ng bagong jutsu, kaya sinimulan na siyang turuan ng Chidori. Sinabihan si Itachi ni Minato na tutuperin niya ang mga pangako niya sa Uchiha clan. Nakakita si Sasuke na tinuturuan si Naruto ni Minato ng Big Ball Rasengan. Naiinis si Fugaku at hindi impressed sa training ni Sasuke, kaya basta na lang niya itong pinalayas. Natutunan ni Sasuke ang Chidori, pero nang makita niyang mas lumalakas si Naruto sa Rasengan training, tinanong niya si Kakashi kung hanggang saan pa pwedeng i-level up ang Chidori.